isang cakes and pastries baker na kahit matindi po ang pinagdaan ng pagsubok dahil sa kanyang sakit na cancer, ay patuloy pa rin itinataguyod ang kanyang negosyo para sa kanyang pangangailangang medikal at para na rin sa kanyang pamilya na sumusuporta sa kanya. Alamin natin ang kanyang kwento dito lang sa Negosyo Tayo. Tuwing may okasyon, hindi pwedeng mawala ang cake. Dahil bukod sa mas pinapasaya nito ang selebrasyon, it also signifies success and milestones. Dahil dyan ay isang cake business ang ating binisita para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hi, Sir Toff. Hello, good morning. Sir Toff, tell us more about your business. Basically, ang unang kinikita namin is more on customized cakes kami talaga. Pero since pandemic, since wala masyadong nagpa-party, nagsimula kami mag-create ng mga small items para makapag-online kami. Prior to doing this, ano talaga ang trabaho mo? Are you really into business already? Meron akong day job, which is sa IT company. Yun. So this is a side hustle, and then this year, up to next year, may plano na kami mag-put up ng shop. Tuloy-tuloy pa rin ba? Paano yung naging struggles niyo along the way? When the pandemic hit us, kasi nagsara talaga lahat. May times na kasi na walang nag-order. May mga times naman na maraming client. Pero nung pandemic, stop talaga. Nag-venture out kami sa iba pang more on mga ulam business. Nagkasakit ka along the process. Tell me more about your life story. Nagsimula siya sa pain sa right side. So nung una hindi ko masyadong iniisip kasi baka wala lang. Since pandemic, ang hirap ng mga hospitals face to face. So nag-aano lang ako ng mga e-consult online. So yun, binibigyan lang din ako ng mga pain reliever and everything. Tapos after pandemic, yun, nagpa-check ako. Then it's a breast cancer na siya. Then advanced stage 4 na. Okay. So, given your situation now, naging hindrance ba ito or barrier sa galaw ng business mo kung paano mo hinandle yung business mo? Yes. Kasi may hands-on ako eh. So, ang nangyari is, nung nagkasakit ako, stop talaga yung business. As in, stop siya since nag-treatment ako, na-hospitalize ako for more than a year. Restricted yung kilos ko. So, bawal yung mabibigat and everything. So ngayon, ang ginagawa ko, more on mga small items na lang muna yung tinatanggap namin, pa isa-isa para may income pa rin na pumapasok. I am very thankful sa family ko dahil hinihelp nila ako. Sa paggawa, sa pagbubuhat, lahat. Sa marketing, lahat. As in, sila yung talagang nag-help sa akin para patuloy pa rin yung business na. So are there any business tips that you would like to share to all our aspiring entrepreneurs out there? Find your passion. Just try to improve yourself. Try to improve yung quality ng items. Siyempre, yung quality kasi yung pinaka-selling point mo eh. Sa mga client mo para meron silang balik, para returning sila, para magkaroon ka ng mga loyal clients. Mabait ka sa client. Pag ang client kasi nagreklamo, try to pacify them and try to give satisfaction sa nila, sa needs nila. Kasi you're building a relationship eh. There is no such thing as overnight success. Maraming oras at effort ang ginugugol para maging successful ang isang negosyo o sa iba pang aspeto. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ngayon ni Toff Toldera. Sa susunod nating pagkikita mga kanegosyo, another business story na naman at business tips ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!